Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan natin to si Boy China. Si Boy Pro China daw siya eh. Sabi ng, hindi. Mga kababayan, update ho tayo rito kay Marcoleta at dito ho kay Commodore Tariela mga kababayan. Siyempre si Commodore Tariela, isa ho sa mga official ho dyan sa Nangangasiwa. Dyan ho sa pagbabantay ho natin dyan sa West Philippine Sea. At ito naman, update naman ho tayo rito kasi ito mga kababayan, nung nagkaharap ho ito si Commodore Tariela at ito si Congressman Marcoleta, isa ho sa kanyang mga concern sa buhay, yung napalaganap daw ho sa social media na siya ay isang pro-China. Dahil daw doon sa post ni Commodore Tariela na kung saan, hindi matanggap ho ni Marcoleta. Sorry. Ba't ba ako lagi na Marcoleta? Ni Marcoleta, hindi niya humatanggap. Kumbaga, yun ang pinaglalaban niya. Hindi ako pro-China. Pero, ang pinaglalaban niya pa, yung karagatan daw dyan sa West Philippine Sea, hindi raw pangalan yan West Philippine Sea. South China Sea daw. Pero atin daw yan. Ang laki ng problema ni Marcoleta, no? Isipin mo, ang pinaglalaban niya, atin naman daw yung karagatan na yon. Pero hindi raw pangalan West Philippine Sea, South China Sea. Ano naman? Importante sa atin yun. Ba't pinaglalaban mo pa ako ng pangalan? Atin naman yun eh. Kaya di ba nakarehistro yan? Basta West Philippines yan, atin yan. Kasi, isipin mo atin yan, pero ang pangalan South China Sea, ano ba yun? Parang sinabi mo, tayo na nga agaw Nako, ito mga kababayan nagkamayan na ho si Marcoleta at ito ho si Commodore Tariela mga kababayan. Ayon sa balita, pakinggan nga natin ito. Pakinggan nyo muna ito, may panoorin tayong video. Kanina, di ba, Patpi, naibalita natin kasama sa ating news items yung balitaktakan na nangyari sa House hearing between Congressman Rodante Marcoleta at yung tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Alam mo, ang hindi lang masyadong nagva-viral, magandang maipakita rin natin kung paano nagtapos. Yung parang ang PS, diba? Ito yung epilogue. Ika nga, kung sa mga libro, merong epilogue. Abay, nagkamaya naman po yung dalawa. Okay, pakita natin yung video. Makikita na nilapitan ni Kong Marcoleta si Commodore J. Tariela sa kanyang kinauupuan, di ba? Ayan na. Mismo sabi sa balita sa Net 25, alam ko, programa ng Iglesia ni Cristo ito eh. According dito kay Ma'am Ali Soto. Tama si Ma'am Ali Soto ito, no? Si Marcoleta daw ang lumapit kay Tariela. Aba, teka. Teka. Kung talagang nasa tama si Marcoleta, bakit kaya siyang lumapit kay Tariela, Yan nga natin mismo sa video. May video rito mas malaki, ito, pinuntahan pala ni Marcoleta sa upuan si Tariela talaga. Siyempre, hindi naman basto si Commodore Tariela. Siyempre, nalapitan siya ni Marcoleta, nakipagkamay, ang bastos naman ni Commodore Tariela, naka-uniforme pa, kung di niya abot ang kamay niya, di ba? Di ba? Hindi humadidinig eh. Kung ano sinabi ni Congressman Marcoleta Ano kaya sinabi, no? Ano kaya? Baka lang naman baka siguro sinabi, ano ka ba, masyado mo naman akong
binara. Masyado mo na ako sinoplak. Masyado mo naman akong diniinan. Nakakahiya. Lubog na nga ako sa survey. Pinahiya mo pa ako. Paano pa ako mananalo nito? Baka lang naman. After ho niyan, mga kababayan, after ho nangyari niyan, dahil pinaglalaban ni Marcoleta na hindi siya pro-China, baka pro ano lang siya, pro-South China City. After ho niya, nagkamayan, mga kababayan, abay, nag-post na naman ito si Tariela, mga kababayan. Nag-post na naman ho ito si Tariela. Walang binabanggit Marcoleta na para sa iyo to, baka iisipin mo na naman. Baka condition mo na naman ang isip mo na ikaw na naman pinariringgan dito, ha. Sabi rito sa balita, inihayag ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson Commodore J. Tariela na hindi dapat manalo sa May 12 election ang mga kandidatong pro-China. Naloko na! Ano na naman kaya iisipin ni Marcoleta? Kasi noong unang pinost ni Tariela, yung pinost niya, na inaangkin ni Marcoleta na yung post daw na yun para sa kanya. Wala naman siya binabanggit sa post si Tariela na Marcoleta. Ang unang post niya, hindi katang isip ang West Philippine Sea. Although sinabi niya, pinost niya yun, hindi galing sa kanya kay PBBM. Naisa sabi ang katwiran ni Marcoleta, nilabas mo lang naman yung post na yan after nung may sinabi ako sa West Philippines. Anong gagawin ko nagkataon? Importante, hindi binabanggit yung pangalan mo doon. Hindi ka pinatutungkulan. Abogado ka, dapat alam mo yan. After ng hearing, after ng debate, after ng kamayan, nagpost si Tariela, matindi. Inihang ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson Commodore J. Tariela na hindi dapat manalo sa May 12 election ang mga kandidatong pro-China. Walang Congressman Marcoleta to, ha? Baka sino na naman umangkin ang post na to? Matawag ka na naman, Sir Tariela. If we're going to elect senators, congressmen, or even local government executive, siguraduhin nating wala ni isa sa mga ito ang uupo dahil pro-China sila. Dahil hindi sila pro-Philippines at hindi nila sinaalang-alang ang ating armed forces of the Philippines. Coast Guard and ordinary fishermen. Nako, naloko na, ha? Nako, ito nga nakakatawa dyan, Di ba naaalala nyo si BP Inday Sara? Tinanong, ano masabi nyo doon sa mga nangyari sa West Philippines? Pambubuli ng mga Coast Guard ng China sa ating mga ngisda at mga kababayan nating Coast Guard. Hindi na ako sasagutin yan. Sagutin nyo na lang yung National Defense saka Foreign Affairs. Wala man lang ginawang pagtatanggol. Hindi man lang sinabi na hindi naman dapat nila ganunin ng mga kababayan nating Coast Guard kasi nandoon sila para bantayan at gawin nila ang kanilang trabaho. Pati ating mga mangingisda. Nangingisda lang naman sila sa ating teritoryo. Isipin mo, Vice President yan, reservist pa yan. Si BP Inday Sara, reservist yan sa AFP. Reservist po yan, baka hindi nyo nalalaman. Isipin nyo na lang, reservist Vice President. Wala man lang ginawang pagtatanggol. Kasi nga naman, bakit nga naman siya magko-comment na concern sa mga ngisda at ating mga kababayang Coast Guard? Kapag ginawa niya yun, parang kinalaban niya na ang China, sila Xi Jinping. At kapag pag merong ganong video, mapipick up ng mainstream media ng China yan at mapapanood ng Xi Jinping. So masisira ang kanilang samahan. Kaya, mga kababayan, meron pa nga nagsalita pakinggan natin ito. Pakinggan natin itong si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ano sabi?
Babala ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaaring West Philippine Sea ang nakasalalay kung magwagi ang mga kandidatong pro-China. Umano. Carpio warning public against voting for pro-China candidates. Ayan ako mga kababayan, kung mahal nyo ang bansang sinilangan natin, ang Pilipinas, ang Republika ng Pilipinas, ang iboto ho natin yung mga pro-Philippines, anti-China. Kasi nako mga kababayan, isipin mo pag nagwagi ang mga yan, isipin mo si Digong, hinayaan magtayo ang China sa ating nasasakupan sa West Philippine Sea from 2016 to 2022. 6 na taon niyang hinayaan. Kaya nga laki ng pananagutan ng kanyang administrasyon dyan. So, totoo lang eh. Hinayaan niya, no? Tapos sasabihin, I love my country. Meron bang I love country? Hinayaan mo ang China magtayo doon sa ating lugar? Paano mo nasabing I love my country yun? Kaso nga lang, mga kababayan, masakit man isipin, may mga kakarampot pa rin tayong mga kababayan, especially mga didishit na tuluyang sarado ang utak. Tuluyang nabobola pa rin ang mga magagandang salita ni Digong na hindi naman yun talaga totally ang nasa puso niya. Naging aral na sana sa inyo yung sinabi niya na nung halalan na pag siya nanalo, sasakay siya ng jet ski, tatayo niya yung watawat ng Pilipinas doon sa Scarborough Show. Bahala na kung anong gawin sa kanya ng China, mamatay siya. Total, matagal na naman niya gusto maging superhero. Bahala na raw ang Pilipino sa kanyang bangkay kung saan ililibing. Nung pinaliwalaan yun, binoto siya, ano sabi niya? Sa mga naniwala daw doon, mga idiot. Yun ang sabi niya nung nanalo na siya. Mga idiot daw yung naniwala sa ganun. Pangangampanya daw yun eh. Against kay sa China, pero nung nanalo, tutulungan pa pala, hahayaan pa pala makapagtayo ng istruktura doon. Buti pa si Pangulong Bongbong, walang mga pangako-pangakong ganyan, pero kita mo nung umupo, ginampanan, nanindigan bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, pag-isipan nyo kung sino ang mga iboboto nyo. Nasa inyo na yan. Huwag nyo na hong gawing magsisipa kayo sa huli. Huwag nyo nang ulitin yung nangyari kay Robin. Okay, maraming salamat po mga kababayan, mga ka-analyze. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantalangin yung lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.